Totoo po yan mga kapatid. Sabi ni Sister Dada na kailangan magkaroon po tayo ng kasayaan sa tuwi-tuwi na. Alam niyo po, maraming pangyayari sa bawat araw na talagang parang nanakawin ang ating pong ganap. Pero huwag nating hayaan ang kaaway. Nang sa gayon po mga kapatid, maging matagumpay. Meron po akong isang nabasa, nakalagay doon. If the devil can steal your joy, he can steal your goods. Ibig sabihin po, kung hindi daw po natin nahayaan ng kaaway na nakawin ang ating kagalakan, yun po angkin natin, yung blessing ng Panginoon ay hindi po mapipigilan mga kapatid. Amen? Kasi minsan nadidelay yung yung blessing ni Lord, yung gusto niya, nakareserba niya ibibigay sa atin. Pero pagka tayo ay napadala sa kalungkutan, napadala po sa kawalan ng pananampalataya, agaw ng kaaway ang ating kagalakan. Gayon din ang biyayang dapat ay sa atin. Eh, tandaan natin mga kapatid, pag nawala ang kagalakan natin, wala din ang blessing ni Lord. Hallelujah! Lugi ako pagka ako ay nalungkot at nawala ng kagalakan. Sapagkat pati ang pagpapala ng Diyos ay maaari sa akin. Amen? So sa pagkakataon po ito, tayo po ay back to basic. Basic lang po ang aking tatalakayin about prayer. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon and let's keep on praying for Brother Goji. Siya po ay nasa kasalukuyang nasa aeroplano, nasa Himpapawid ngayon na nagbabiyahe. Pero itagawin po natin sa kanya. Let's pray. Dakilang Diyos, narito ang bawat isa sa amin. Salamat sa patuloy na encouragement na binibigay mo sa pamagitan ng fellowship. Salamat o Diyos na sa bawat salita, sa bawat awit, sa bawat ginagawa namin, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, ay naroon ka na nagpapaalala sa amin ng mga prinsipyo at mga katotohanan mula sa iyong salita upang sa gayon, huwag naming mahayaan, O Diyos, na kami ay malayo sa iyong banal na kalooban. Kaya narito po kami, lubusang pinasasakop ang aming pong puso, ang aming kaisipan, ang aming buong katauhan, upang sa gayon ang iyong salita ay patuloy, Panginoon, na siyang pupuno sa aming pong mga kaluluwa at ito po ay magsilbing katakasan at katatagan ng bawat isa sa amin. Special prayer, Panginoon, para po kay Brother Goji sa kanyang pong paglalakbay ngayon, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na iyo po kompletong pag-iingat ay sumakanya sa aeroplano kanyang sinasakyan. Ganun din, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, ng kanyang buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na maluwalhati siyang makarating sa lugar po ng Abu Dhabi na walang anumang kapahamakan at hanggang sa kanyang puputulyang hotel. Hayaan mo po, O Diyos, na anuman ang mga pangunahin niyang gagawin para po in relation sa kanyang trabaho ay maisagawa po niya ito, Panginoon, na mayroon pong pangunguna mula sa iyo. Kaya ni-entrust po namin siya sa iyo, Panginoon, hindi lamang sa pagkakataon ito, kundi sa buong panahon na siya po ay naroon. At alam namin may layunin ka para sa kanyang buhay. Hayaan mong ganapin niya ito para po sa iyong kaluwalhatian. Muli, Panginoon, narito ang bawat isa sa amin. Hayaan mo ang aming po mga itutulog sa gabi dito ay makarating sa iyong pantinig. Huwag mong hayaan ang anumang hadlang, Panginoon, ay siya, Panginoon, makapigil, Panginoon, upang maabot namin ang iyong presensya sa gabi ito. Kaya, Lord Jesus, hayaan mo, Panginoon, pagsalusaluhan namin ang iyong mga salita at iyong presensya ay aming maramdaman sa aming pong pagdulog sa iyong harapan. Uli, salamat po sa iyo, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Malakas na pagpupuri para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
chapter 6. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 13. Ganito po ang isinasaad. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didingin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Makakaupo na po ang bawat isa. Ang mga talata po na ating binasa, alam natin tumutukoy o sumesentro sa tinatawag na Lord's Prayer. Ito po ang pananalangin na itinuro ng ating Panginoon nang magtanong kanyang mga alagad kung paano ang tamang paraan ng pananalangin. Ito pong pananalangin ito ay bahagi ng Sermon on the Mount na ibinigay po ng ating Panginoon sa kanila upang nang sa gayon ay magkaroon ng gabay sa kanila pong pananampalataya sa Diyos at pakikipagkapwa ng tama sa bawat tao. At dito po ay pinakita ng Panginoon bilang paalala sa bawat isa sa atin na ayaw ng Panginoon yung pong pananalangin na may kapaimbabawan. Alam po natin ito ay tumutukoy sa mga Pariseyo na kung saan po mga kapatid, mas ninanais nila na ang kanila pong pananalangin ay mapansin ng mga tao. Nang wala pong masama kung ang pananalangin ay gawin sa publiko. Although sinasabi dito, kung nais natin manalangin, pumasok tayo sa ating silid at doon tayo makipag-usap sa Diyos. Pero hindi po binabawalan ng Panginoon yung pampublikong pananalangin. Kaya lang po, animoy sinasansala ng Panginoon yung pananalangin pampubliko ay dahil po sa kapaimbabawan nito pong mga Pariseyo. Sapagkat sila po ay gumagawa ng pananalangin sa publiko, ang layunin upang makita ng mga tao. So kung ang ating pong pananalangin ay mas iisipin natin kung ano ang sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos, mas nalalapit na po tayo sa pananalangin kagaya ng mga Pariseyo. Lagi po natin tatandaan, ang pananalangin ay ang ating pong pakikipag-usap sa Diyos. At nararapat na tayo po ay maging sincero. Alam ko pong dumarating sa atin yung katamaran na para bang wala tayo sa mood mag-pray, but still let us be sincere. Di ba kahit tayo tinatamad talaga ako, pero gusto ko maging tapat ang aking sasabihin sa'yo. Maaaring hindi ganon kainit o hindi ganon katindi ang ating pananalangin kapag tayo ay parang interesadong manalangin. But let us ask God for a sincere heart upang nang sa gayon po, mga kapatid, kahit anumang mood
tayo, ito po ay ating mapaglabanan at hindi tayo maging paimbabaw, kundi sa harapan ng ating Panginoon, tayo po ay totoo at walang inililihim sa Kanyang harapan. So nandoon po mga kapatid, layunin ng Diyos na ito po ay maging pattern natin sa pananalangin na tayo po ay umiwas doon sa masasabihin ng tao kaysa masasabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba mga kapatid? Ang ikalawa po ay yung huwag daw tayong manalangin kagaya ng mga hindi. Hindi lang sinabi yung tungkol sa animoy mga relihiyosong tao kagaya ng mga Pariseo. Binanggit din po dito na maling pananalangin yung tumulan sa ginagawa ng mga hindi. Na sila po ay paulit-ulit na wala pong kabuluhan ang mga salitang lumalabas sa kanila pong mga labi. Maaari pong mahaba kasi may sinusundan mga kapatid. Ilan bang Panginoong Maria? Lord's Prayer, ginagamit din po nila. Pero nandoon sa ulado, pero wala po sa puso mga kapatid ang lumalabas sa kanila pong mga bibig. Ito po ang lagi nating iisipin. Tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Amen. Tayo po ay hindi sa dingding nagsasalita lamang. Buhay po ang Diyos na ating kinakausap. Kaya nararapat kung ano ang ating nasa puso. Amen? Kung ano ang nais nating pagsambang gawin, kung ano ang ating mga pangailangan, kung ano ang ating mga pasasalamat. Hindi kinakailangang napaka-formal na mga salita. Kasi pag tayo nasa unahan, ingat na ingat tayo, di ba? Baka maging mali ang salita na lalabas sa ating bibig. Pero alam niyo po, kahit nga panalangin ng isang bata ay tinatanggap ng ating Panginoon. Isang bata na hindi pa nakakatuto ng mga formal na lengguwahe. Kaya kung iisipin po natin na ang pananalangin ay kinakailangang binubuo ng napakagagandang pananalita, hindi po gano'n ang tunay na pananalangin. Nais ng Diyos ay makipag-usap tayo sa Kanya at maramdaman niya na tayo ay tunay na nagmamahal sa Kanya, na tayo ay tunay na sumasamba sa Kanya, at kung ano ang lumalabas sa ating labi ay yun nga ang tunay na kalagayan ng ating pong mga puso. Kaya ito ang nais mga kapatid na ituro na prinsipyo ng ating Panginoon upang nang sa gayon, hindi tayo matulad doon sa mga pagano, hindi tayo matulad doon sa mga taong relihiyoso, pero hindi po sincero ang kanilang paglapit sa Panginoon. Kaya nga po itinuro niya sa atin, hindi lamang sa kanyang mga alagad sa verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito. The Lord gives us a basic pattern. Kahit isang bata, isang matanda, o isang kabataan ang lalapit sa Kanya, this prayer is a pattern very applicable to all. So, nais ng Panginoon na sundan natin ito. Now, lagi po natin iisipin, bagamat tayo po ay nagme-memorize ng mga verses, pwede po natin itong i-memorize. But not for the sake that when we pray to Him, we will just say the memorized prayer. Pero ang inilalagay po dito, lagi natin i-emphasize, ay pattern. Ano ang dapat nating gawin upang nang sa gayon, masundan po natin ang ganitong klase ng pananalangin. Now, this kind of prayer is a covenantal prayer. Bakit po? When we say covenant, ito po ay nangangahulugan ng pakikipagkasundo. At yamang sa Diyos po natin ginagawa ang covenant na yon. That means that we are establishing a relationship.
a close relationship na kung saan kaya kung tayo nakikipag-usap sa Kanya, kaya natin minemaintain ang ganitong klase ng pananalangin because we don't want to lose the relationship between us and God. Amen. Kung paano kung sa tao, mga kapatid, upang huwag mawala ang magandang relasyon sa pamilya man, sa magkaibigan man, kailangan hindi din mawala ang komunikasyon. Pag nawala ang komunikasyon, hindi mo na, unti-unti mo nang hindi nakikilala yung kaibigan mo o yung kasambahay mo. But the more you talk to each other, the more you communicate, not just verbally, hindi lang yung talking, kundi communicating. Meron kasing non-verbal communications. Yung para bang sa tingin lang, alam niya na yung mensahe. Yun po ang nais ng Panginoon. To build a covenant, to build a relationship. At ingatan po natin yun, mga kapatid. Yung communication between us and God. Kasi napakahalaga nun. Kung sa human relationship mahalaga, mas higit po mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, yun ang in-establish ng Diyos doon pa lang sa Garden of Eden, na kung saan malaya siyang nakikipag-usap kay Adan, upang nang sa gayon maramdaman ni Adan na siya ay malapit lang, na siya ay pwedeng matawagan at hindi siya yung Diyos na parang nagtatago sa kanya. Dahil na nga lang, alam po natin dahil sa kasalanan, kaya nagkaroon ng tinatawag na pader, na hadlang sa kanila pong relasyon. And the more we build and the more we keep on with that covenant, doon po din natin na-develop, mga kapatid, yun pong ating way of worship sa Panginoon. When we say worship, it is recognizing God for who He is. Now, before po natin siya ma-recognize kung sino siya, before tayo makapagtaas ng kamay, before tayo makapagsabi, mga kapatid, ng hallelujah, ng malakas na pamamaraan makatalon, mga kapatid, it must be established first in prayer. Amen. Maaari kang makagawa ng gayong bagay without prayer first, pero hindi sa tamang pamamaraan. Kasi alam natin sa pamagitan ng pananalangin, doon nagpapahayag ang Diyos sa atin. Along with His Word, doon natin siya mas nakikilala sa atin kung mga buhay. So, when we use this prayer as a pattern, we are building a covenant with God, and we are establishing a kind of worship that will be deeper than what we imagine. So, nandun po, mga kapatid, huwag nawa tayong madala sa anumang kalagayan ng sanlibutan ito sa kanila pong pakikipagrelasyon sa Diyos. Kundi nawa, lagi po tayo may kauhawan, may paghahanap sa mukha ng ating Panginoon. That no matter what may happen, Lord, it is still You. You are the only answer. You are the only source of my strength. So, Panginoon, ayaw kong mawala ang aking pong pakikipag-ugnay sa iyo. Kaya nga po sinasabi that prayer is the believer's breath. Ito po, mga kapatid, ang ating hininga. Di po ba kapag pinigil mo ang iyong paghinga, ay pinapatay mo ang iyong sarili. At kung tayo nga po, mga kapatid, ay hindi, sabihin natin, hindi natin ginustong manikip yung dibdib natin, ay nandiyan po yung, kailangan masuplayan tayo ng oxygen. So sa pananalangin, kapag ating pinihinto ang pananalangin, pinapatay natin ang ating relasyon sa harapan ng Panginoon. So, let's focus.
petitions and then may conclusion. No? Maiksi lang siya, pero makikita po natin kumpleto yun po itinuro ng ating Panginoon. Ang sabi nga po, ang una, Ama namin nasa langit ka. Ito ang pinaka-introduction na ibinigay sa atin. And then may two parts po yung petitions. Pag sinabi pong petitions, mga kapatid, it is a formal request. It is what we call a kind of, minsan po sa di ba yung may sinasabing, pwede bang umapila? Parang pag-apila, pagdulog natin, kung paano sa mga korte, may mga appeal na ginagawa, higit sa lahat sa ating Panginoon. His throne room is open for us. Amen? At alam niyo po, magandang bagay, yun pong Diyos na humahatol, ay siya rin yung Diyos na nagtatanggol. Amen. Amen? Yun po ang kagandahan, guys. Sabihin natin, lalapit ako sa Panginoon, di ako nahantulan na. Na kaya nga po humihingi tayo ng tawad upang huwag hatol ang ating tamuhin. At once na tayo po ay in line with God's will, alam po natin tayo ay ipagtatanggol ng Panginoon. Nasabi nga sa Biblia, si Satanas ay taga-sumbong. Taga-sumbong sa Diyos ng mga maling ginagawa ng kanyang mga anak. Tapos ganun, wala nang kasalanan ginawa. Taga-sumbong po siya, mga kapatid, pero salamat. Diyos ay ating tagapagtanggol. Mas doon na may pagpa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 pagp
mayroon pong petitions. Ang unang pong bahagi ay patungkol sa Diyos. Ang sabi po dito, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoon. Pero ikalawa pong bahagi, tumutukoy naman sa ating pangailangan bilang tao. Ang sabi po sa 11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. That's the second set of petitions. Tayo ang nangangailangan naman. And then comes the conclusion, sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Di ba kumpleto mga kapatid? Kapag ka may istorya kang inaabangan, kailangan may introduction, may body, at mabibitin ka kung ano ba yun? Walang katapusan, walang nakalagay na wakas. So ito po ay isang kompletong pananalangin na itinuro po sa bawat isa sa atin. At ang kauna-unahan nga po, balikan natin, ang sabi, Ama namin na nasa langit ka. Kung sa English po, Our Father, which art in heaven. Sa King James po yun. Ang kauna-unahan pong word sa English ay our. Ating Ama. Ano pong ibig sabihin? Itong panalangin ito ay hindi lang pang-individual, kundi pang-pamilya, pang-simbahan. Nais ng Panginoon na maramdaman din natin tayo ay sama-sama na lumalapit sa Kanya bukod po sa ating individual na pagdulog sa Kanyang harapan. Kaya nga po yung sinasabi ng Kanyang salita, kung may 2 o 3 nagkakatipon sa Kanyang pangalan, naroon siya sa kalagitnaan. Kaya makikita natin dito yung public praying, hindi talaga ito sinasansala ng Panginoon. Kasi kapag tayo po, mga kapatid, ay nananalangin sama-sama, halimbawa dito sa church, it's public praying. Pang-publiko sapagkat may nakakarinig, may nakakita, may mga bisita tayo na kasama natin na makikita
makita po natin, prayer is designed for every individual. Prayer is designed for every group, for every body of believers na lalapit sa Kanya. Kaya nga po, napakaganda na nakalagay sa Acts chapter 2. They were all in one accord. Nagkakaisa sila. Pag sinabi pong one accord, ito po ang lagi kong binibigyan ng description noon sa inyo. Pag sinabi pong one accord, they were a body of believers, but as if they come before God as one man, with one mind, one heart, one purpose. Kaya kahit tayo ay isang simbahan, kalipunan ng mga mananampalatayang lumalapit sa Kanya, kapag tayo nagkaisang tunay sa pananalangin, animoy isang tao lang ang kaharap ng Diyos at handa niyang tugunin ang ating mga pananalangin. At kung yung isa, pag sumigaw yan, malakas na ang boses, how much more yung pinagsama-samang tinig ng kanyang mga anak. Kaya nga po, kadalasan ang description kapag ka po nananalangin, lalo na pag may pag-iyak at may kapuspusan ng banal na spirito, alam niyo po, ang sound noon pong pananalangin natin, para doon pong yung lagaslas ng tubig. Yung talagang naririnig mo yung parang yung sama-sama pong sound na kung saan animoy tubig na lumalagaslas. At ganyan po mga kapatid, animoy ganyan ang nagiging sound ng ating pong prayer sa Kanya. And not only the sound, but the fragrance of our worship and prayer to Him. A sweet-smelling sacrifice before the Lord. Kung paano doon mga kapatid, yun pong altar of incense. Meron pong tinatawag na pabango yung pinaghalo-halo ng mga substances. Inihalin tulad po ang altar of incense sa prayer of the saints. Na kapag tayo sama-sama na lumalapit sa Kanya, isang mabahong samyo ang naaamoy ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya wag po tayong mga kapatid magsasawa na umattend ng prayer meeting upang pagsama-samahan natin, pagsalu-salungan natin ang presensya ng Diyos habang tayo po ay inulit sa Kanya na para ang isang. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi po dito, Our Father. Yan po ang napakaganda. Hindi lang yung tayo sama-sama. Tayo po ay lumalapit na sama-sama sa Kanya at kinikilala siyang ating Ama. Nababanggit na po sa likod ng pulpito ang ibig sabihin po ng Father. Yun pong paggamit sa lumang tipan, ang gamit po ng Father is not in the personal sense. Pero ang magandang bagay, nang dumating po ang ating Panginoong Hesukristo, every time He speaks of the word Father, it means Abba, Father. Very personal. Hindi po, mga kapatid, para bang God is the Father of Israel. It's in the national sense. Pero when it comes na ang Panginoon ay laging nagsasalita ang patungkol sa Ama hanggang nang siya ay ipako sa krus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Father means Abba. It's a personal, everyday word na tumutukoy po sa ating pagtawag sa ating personal na Ama. Daddy, Papa, Tatay, o kung ano pa mang pagtawag mayroon tayo sa ating pong Ama. Ano pong ibig sabihin? Nais ng Diyos na kilalin natin siyang Ama at tayo ay Kanyang mga anak. Amen. At yan ang nais ng Diyos
natin sa Kanya. Hindi kagaya ng mga taong animoy tumatawag sa kanilang mga Diyos at mga Diyosa na wala pong relasyon, na parang sinasaktan ng sarili. Di ba, nung time ni Elijah? Sinasaktan ng sarili para animoy maawa sa kanila at dinggin ang kanilang hiling. Na magpababa ng apoy doon sa kanilang pong alay. Pero hanggang maghapon na, walang Diyos na nagpababa ng apoy sa kanila. Kahit sinaktan-saktan na nila, sinugatan ang kanilang sarili. That is not the relationship God wants when come to Him in prayer. God wants a father-child relationship. Na minsan po, mahirap maipicture kung halimbawa po ay may problema tayo sa relasyon natin sa ating personal na mga ama. Para bang, how can I treat God as Father? Wala tayong magandang pattern dito sa lupa eh. Halimbawa, meron pong mga broken families, may mga sitwasyon po na kung saan ay hindi naging magandang influensya sa atin ng ating pong mga personal na ama. Pero alam niyo po, huwag natin gamitin ang makatao po, mga kapatid, na relasyon sa ating ama, no? Upang ikumpara sa relasyon natin sa Diyos bilang ating ama. Ang kanyang salita ang magbigay ng gabay sa atin. Upang nang sa gayon, magkaroon po tayo, mga kapatid, ng confidence, ng kapanatagan, na anuman ang mangyari, yamang ako ay kanyang anak, hindi na talaga ako kababayaan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya may sinabi sa Biblia, mga kapatid, kalimutan man ako ng aking ama at ng aking ina, pero ang ating Panginoon hindi lilimot sa bawat isa. Hallelujah. 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 So naroon po, mga kapatid, it's a good thing kung meron po, mga kapatid, na magandang relasyon kayo sa inyong ama. Kung paanong alam po natin, siya ang ating provider, siya po, mga kapatid, ang ating taga-suporta sa atin, taga-protector natin sa lahat ng mga bagay bilang mga anak. Pero nandoon po, mga kapatid, huwag na nawang mahayaan na mahadlanan po ang ating pong paniniwala. Siya po ay nagmamahal sa atin sa pamagitan lamang ng relasyong makatao na hindi po naging magandang halimbawa. Amen? At bilang pong ating ama, mga kapatid, we can entrust our lives in Him. At ang sabi pa po dito, mga kapatid, Ama namin na nasa langit ka. Pag sinabi pong kalamitan, ito po ay tumutukoy sa lugar na alam po natin nandoon ang kaluwalhatian, nandoon ang kanyang kapangyarihan. So that means, pag sinabi natin, Ama namin nasa langit ka, kinikilala natin siya na siya ang makapangyarihan sa lahat. Hayaan po natin na yung ating pakikipag-ugnay sa Kanya ay huwag mahaluan ng anumang pagdududa o kawalan ng pananampalataya. Ikaw, O Lord, ang iyong tahanan, higit sa lahat ay ang kalamitan. Nangangahulugang wala kang kapantay sa iyong kapangyarihan. Wala kang kapantay sa iyong kadakilaan. At kung paano kami ay nasa baba dito sa lupa, kami ay nasasakop mo lamang. Kaya't nawa magkaroon kami ng ganap na pananampalataya na magsasabing gaano man ka-imposible ang mga bagay na hinihiling, yamang ikaw ang nandyan sa itaas, yamang ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Magkaganap ang iyong kalooban sa aming buhay at bilang iyong mga anak, alam namin hindi mo kami papabayaan. Amen. Amen. Palakpakan po namin. Hallelujah. Hallelujah. We are praying to the most powerful
well-being. Kaya ito po ang lubusan nating panghawakan. At ang sabi po dito, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito po ang magtatapos, mga kapatid. Kapag ka tayo tumawag sa Kanya, na may pagkilala sa Kanya bilang Ama, na may pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, nawa ang Kanyang pangalan ay lubusan din po nating bibigyan galang at kabanalan sa atin pong buhay. Alam niyo po, yung petitions na atin pong hihilingin, bagamat animoy mga simple, pero kung hindi siya ang makapangyarihan sa lahat, at kung hindi ang banal niyang pangalan ang ating gagamitin, wala pong saysay ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Kaya nararapat po, mga kapatid, maramdaman ng Diyos ang lubusan nating pagbibigay galang sa Kanya pong pangalan. It's a wonderful thing right now that we simply call Him Jesus. Wala na pong parabang, wala nang iba pang kinakailangan, wala na mga secret codes, wala na mga password. Oo ka, makapasok doon sa email ng isa, kaya may password pa, kailangan alam mo. Pero wala po password ngayon, di tulad no sa Old Testament, He is being called by many titles. Kaya parang, ano ba talaga, sino ba talaga ang Diyos? Although is called Jehovah, unang-una po, in the book of Genesis, He is called Elohim, the strong one, the Creator. And then, alam po natin, through Abraham, siya po ay tinawag as Jehovah Jireh. The Lord is our provider. And then comes, mga kapatid, ito pong si Moses. The Lord is our banner. Nakikipaglaban po sila, especially ito pong si Joshua ay nakikipaglaban against the Amalekites. Jehovah Nissi, the Lord is my banner. And then nandun din po, mga kapatid, ang sinabi niya, ang salita ng ating Panginoon, the Lord is the God that heals you. He is our Jehovah Rapha. And then ang pong tayo ni Gideon, nang siya po ay takot na gumagawa para po sa pagkain sa kanya pong pamilya. Pero nang nagpakita sa kanyang Panginoon, nandun po tinawag ang ating Panginoong Jehovah Shalom. Siya po ang ating kapayapaan. He is still called by many other titles in the Old Testament. But the wonderful thing, in the New Testament, we have the revealed name of God. Hallelujah! 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 Kaya po, mga kapatid, yung sinasabing sambahin nawa ang pangalan mo, gamitin natin ang pangalan ni Jesus sa bawat pananalangin natin. At alam natin may kapangyarihan. Kung may takot, siya po, si Jesus, siya ang ating Jehovah Shalom. Amen? Kapag tayo may pangailangan, He is our Jehovah Jireh. But we can just simply call on the name of Jesus. Hallelujah! Jesus is the name. And we must sanctify it. We must hallow that name. Ang alam natin, daor natin, pinakababanal at itinakas ang pangalan ng Panginoon. Daor niyang ibinababa ang pagpapala sa kanyang mga anak. Hallelujah. Hallelujah. The name of Jesus is the sweetest name of all. Ito po, mga kapatid, ang lubusang magpapayapa sa ating mga kalooban. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kabigatan, sabi nga ng isang awit na simply by the mention of the name, nandoon na po, mga kapatid, ang kapayapaan. Hallelujah. Kung hindi natin nauunawaan
kung hindi abot ng ating pong kaisipan, ano ba talaga ang plano ng Panginoon? Simply mention the name of Jesus. Hallelujah. Hindi ko po makalimutan mga kapatid noong mamatay ang aking ama. Habang papalapit yung kanya pong kamatayan, dahil kita po namin siya ay nangitinan. Parang hindi ko kaya matalaba na siya ay mawawala na sa kanila. At nandoon, humingi ako sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman ako ng kapayapaan upang matanggap ang magiging pagkawala niya sa amin. Lord, bagaman siya ay nabautismo nga noon, pero hindi niya alam kung sa pangalan ba ni Jesus. Walang assurance na siya ay nabautismo sa pangalan ni Jesus. Hindi siya nakatanggap ng banal na Espiritu. At ayon po sa ating pagtuturo, kapag ang isang tao hindi nakatanggap sa ganang mga bagay, ay walang kaligtasan. Although siya ang nagmulat sa amin sa pananampalataya sa Diyos. Pero kung titignan po natin, unless a man be born of water and of the Spirit cannot enter into the kingdom of God, parang sakit na sakit ang kalooban ko na siya po, mga kapatid, ay hindi ligtas kung ang pag-uusapan ay ang salita ng Panginoon. So I am asking God for an assurance. I am asking God for confidence and peace in me kung siya man po ay mawawala sa amin sa kaling kapatid. At bago po siya mamatay, nag-alisan po lahat to the point na hindi siya iniiwan ng inay. Umalis din ng inay. Ako naman naiwan. At hindi ko alam na yun na ang huling panahon niya sa mundo ito. I was reading to him Psalms 51 at nandun, kinakausap ko siya. Bagamat parang siya'y tulog na at malalim ang kanyang paghinga, pero lumapit ako sa kanyang tenga, pinausap ko siya, sabi ko, tatay ko, palilimutan ng Panginoon Jesus. At yun lang po sinasabi ko sa kanya. Hanggang yung point na parang unti-unti na ako sumigaw, hindi ko alam kung bakit. Tatay, huwag mong kalilimutan ang Panginoon Jesus. And then, parang yung expressionless face niya, ay biglang parang nagkaroon po siya ng expression na naririnig niya yung sinasabi ko. And then, ang last word na sinabi niya is the name of Jesus. And with that mention of the name of Jesus, I was at peace. Hindi ko alam, Panginoon, according to your word, please answer. But just the mention of your name is just enough to give me peace, to give me confidence na ikaw na ang bahala sa kanya. At saan man pupunta ang kanyang kaluluwa, walang hinanakit, walang maiiwang anuman na sama ng loob sa akin. You are the powerful God. You know everything. But the mention of your name gives me peace and confidence that you are in control of everything. Hallelujah. This is just the first part of the Lord's Prayer. Pero nawa, sa pagdulong po natin, mga kapatid, isipin natin na makakalapit tayo sa Kanya bilang ating Ama. At siya ang makapangyarihan sa lahat. At ang paggamit natin ng Kanyang banal na pangalan ay magbibigay ng access sa atin sa kalamitan. We have confidence that He will answer our prayers as long as we are in line
been peaceful. So tonight, with a pattern that the Lord has given us through this prayer, let us come to Him boldly. Hallelujah. Sabi sa book of Hebrews, lumapit tayo, may tao sa trono ng kanyang biyaya at pagpapala. Sabihin natin, nais natin sabihin sa Kanya. But before we give our petitions, let's give Him the worship. Let's entrust to Him everything since He is in control of all. Let's sanctify His name, the name of Jesus, and then we can go on with our requests to Him. Hallelujah. 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 Yes, God. Yes, God. Malayo po tayo makakalulog sa Kanya. Just don't forget that our Father is Jesus. That the most powerful one is Jesus. And that His name is Jesus.
dakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala sa iyong mga anak, Panginoon. Sapagkat walang tabing, Panginoon, na humaharap po kami tuwirang lalapit sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pangalan, Jesus, dahil ang pangalan ito may lubos na kapangyarihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kami pinaalalahanan, Panginoon, kung paano kami ay mananalangin sa iyong harapan. Tulungan mo ang bawat isa sa aming Panginoon, patuloy mo kami dagdagan, patuloy mo dagdagan ng aming pananampalataya, Panginoon. Upang sa bawat pagbuhat ng Panginoon, nandun ang pusong pasasalamat namin, Panginoon, na meron kang magagawa sa aming buhay, Panginoon. Nilangin namin, Panginoon, na patuloy mo kami mulatin sa pagpananalangin, Panginoon. Patuloy mo kami mulatin sa pagkakaisa, sa paglapit sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumakad, Panginoon, at tamang, Panginoon, at nagpapapasakop sa iyong pangalan, Panginoon. Tunay, Panginoon, bilang tao kami ay mahina, O God. Ngunit salamat, Panginoon, dahil naroon lagi yung paalala sa iyong Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na umaaliw sa bawat isa, Panginoon, sa panahon ng pagsubok, Panginoon, maging sa panahon ng pagpapala, O God. Nalangin namin, Panginoon, na huwag mo kami iiwan, Panginoon. Patuloy mo i-preserve ang bawat isa sa aming Panginoon na nasa iyong muling pagkakali. Salamat, Panginoon, sa Pastor Aileen na patuloy mong ginagamit, Panginoon, maging sa aming pastor, Panginoon. Ikaw mo patuloy na magbigay ng wisdom, Panginoon, sa kanila, O God. Patuloy mong pagbigyan sila ng kapigatan kung maramang kaluluwa, O God, ang maakay sa iyong harapan. Nalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pag-ibigan sa kanila, O God. At ikaw, Panginoon, patuloy mag-bless sa kanila po ang pamilya. Salamat, Panginoon, sa iyo namin ihamin ng aming mga buhay sa aming pag-uwi. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo. Puli mo po kami dahil sa lugar na ito sa kasama at in Jesus' name we pray.